Brace yourselves, Kim Pao. Eto na nga. Kim Pao, walang something pag-inggit, piket. Yan nga kasi pinapa-trending ng mga fanay, yung ganyan, na parang yung wala naman daw talagang something ang Kim Pao. So, sagot ng mga Kim Pao, pag-inggit, piket. Okay. Oo nga. Bakit naman sinasabi ninyo nang walang something? Ano yung mga nakikita nyong mga hindi sila convinced. Palambingan. Anong gusto na maglaplapan yung dalawa sa harap nila? Magtalik sa harap ninyo? Ito, nakakaloka kayo. May mga bata rin. Hindi na alam mo. Masyadong Tagalog. Hindi pwede sabihin yung S. Correct, ayun. Yun, wag ganon. Kasi nagnenega-nega na naman kayo eh. Di ba sinasabi nga natin kung ano yung nakikita natin sa dalawang ito, yun. Ano ba talaga yung dapat na something na gawin para masabing may something? Masyado kasing nagdidilulu. Parang feeling ko kasi, itong Kim Pao, si Kim at saka si Paolo Abilino, parang hindi nila gustong bigyan ng super dilulu itong mga fans. Or basically, hindi talaga sila ganon. Yung sobrang showy, di ba? Kasi kung ibibigay nila lahat, ano nang mangyayari? Baka naman masyadong ibinigay mo na ngayon daliri mo, baka pati buong braso mo, katawan humingi na sila. Sira ka ng gano'n. Nasa ere pa ba tayo? Yun. Okay. Makontento kayo sa kung ano man ang meron. Sila na ang nagsasabi, di ba? Yung mga solid na nga. At doon sa mga group chat, na may mga something talaga. Hindi, akong napapansin ko lang talaga ngayon. Laging pinapansin ng Kim Pao. Siguro pag ang mga tao talaga hindi masaya, ayaw nilang may makikita masaya. Hindi masaya. Pag nakita nila nga... may masaya. Kunawa, yung Kim Pao masaya. Hindi sila masaya. Parang ganon. Hindi, pag sikat kasi, di ba, alam naman natin yan. Pag super sikat talagang merong mga taong pilit hihilahin pababa. Yes. At isa na rito, ang Kim Pao na namamayagpag. Pero nakakalimutan nila na the more na pinag-uusapan nila, the more na pinapattern nila ang buhay ng mga idol nila sa Kim Pao, mas lalong sumisikat ang Kim Pao. At saka napapansin natin na pilit na may mga bagong mga love team ngayon na pilit na kino-compare or yun nga nagiging ganap. Yun ang problema. Na hindi naman dapat. Kasi alam niyo na, Diyos me, nauna naman ang Kim Pao, Hayaan niyo munang magtanim ng panahon at patunayan ng bagong love team kung sila ba ikarapat-dapat na maitapat or lagpasan ba or malalagpasan ang Kim Pao dahil matagal-tagal na yan. Pero ako, parang ako sa akin, mas okay na yun. Ako ang Kim Pao, happy ako na ako yung nagiging barometro. Yung kumbaga nagiging pamantayan ng mga bagong or kung bago man or luma na gustong magkaroon ng love team, parang ako yung ine-aim nila. Kaya nga yung mga Kim Pao, pag-inggit, pikit. Kaya yung mga Kim Pao, huwag yun ang patulan na basta maging masaya na lang kayo. Wag na kayong ma-imbier na wag kayong magdamdam or wag kayong malungkot dahil may mga ganitong pilit na humihila pababa sa Kim Pao. Correct. Importante, nandiyan dyan at meron pang lalabas na serye. Kasi ang mga serye parang pelikula na, di ba? Parang TV series made for, parang gano'n, hindi. Okay. Movie made kasi for talaga, series. Ngayon talaga, ganun ang paggawa ng serye, parang pelikula na. Kaya nga. Ultimo yung mga camera na ginagamit, pang pelikula na rin. At lalo ngayon, tapos na ang shoot ng Kim Pao sa Cebu. Okay. Sabi o baka naman umuwi na. Yung cycle 2, tapos na. Hindi natin alam kung hanggang ilang cycle yan. Pero at least nandito na sila sa Manila, di ba? Yes. Yun. At abangan na lang natin kung ano pa ang mga magiging ganap sa Kim Pao. Baka naman this time, makita na natin sila sa social media na nagbabanding sa gym. I'm sure. One of these days, meron ng gym yan. Okay. So, batiin na natin ang ating manonood. O doon ka naman sa YouTube, o naman sa Facebook. Go. Magpalit tayo. Naluwas. Bakyak. Bakla. Ayan, of course, from Shane Ruado, maulan na hapon din po. May plenty colorful yung mga damit. Queenie Patricia, hello po sa inyong dalawa Kimmers here. Revelyn Starkey, wow, I like your colorful shirts. Very summer ang vibe. Soledad Trias, buenos dias, señoritas. Muy guapa. Muy bien. Buenas tardes. Senyorita. Reverend Star, hello po sa inyong dalawa, Sir Rin, Sir Dondon, at mga Kim Pao. Watching from Colorado, USA. Joy Viloria, hello. Po, hindi po kayo nakakasawang panood. Nakakatuwa po kayo. Hindi rin tayo nakakasawa.
Eva Bautista, alam mga ka-AM, meaning Kim Pao and Das Bia, happy watching everyone. Geraldine Berino sabi dito, good morning, Raydon, watching from Abu Dhabi. Kim Pao and Kat Den. Uy, dami natin mga manonood. Kaya nga, mula sa iba't ibang bansa. Uy, baka naman. Ludi siya, Kim Pao forever. Ayan. Eto naman. Ano yung baka naman? Ito po ang talpakan ng charot. Huwag ka mapaparinig sa producer. Oo nga, grabe. Uy, kung ka naman ganyan, malay mo. Kaya nga. Charot. Kaya ito muna, sa Facebook, sa Eva Bautista ba, nabdati mo na? Okay. Hi po mga beautiful friendship, Ray and Don. Happy Thursday, everyone. Enjoy watching. Janet Sarco, good afternoon from Leyte. Tapet Roque, Prince Caleb. Hi mga kakimpo, hi Sir Ray. At pa-shoutout po kina Rosel, Mirna, Kim J. Cresha, Ryan, GSN ng DC, KP Pam, at kay Patricia Alpes ng Agboy Norte. Irma Tolosa, hello! Julia Laria, good morning Ray and Dondo, nakapanood din. Violeta Repato, Laila Peñapiel Cargulo, enjoy de Saka. Ayan, of course, sabi si Ludi siya, Kim Pao forever, at Arnaldo Catolo, sabi rin ni Revelyn, kasi very relevant ang Kim Pao. Yung mga haters ay malungkot. Yes! Ang balitang ito ay patunay kung gaano kasensitibo at kalakas ang epekto ng kahit isang simpleng litrato sa fandom gaya ng Kim Paulandia. Makikita na handang kumapit ang mga taga-suporta sa bawat ayuda, mapa video man o litrato, dahil sa matinding kilig na dala ng tambalang Kim Chiu at Paulo Avellino. Ang nangyaring photo editing incident ay nagpakita rin kung gaano kabilis kumalat ang maling impormasyon sa social media, lalo na kung ang isang larawan ay may kahalong emosyon o kilig value. Mabuti na lang at agad itong nilinaw ni Carlos Miguel para hindi tuluyang malinlang ang ibang supporters. Gayunpaman, kahit hindi sila magka-holding hands sa totoong litrato, malaki pa rin ang impact ng stolen shot na sabay silang naglalakad at si Paulo pa ang nagtutulak ng kanilang mga gamit. Isang simpleng eksena na sapat na para kiligin at magsaya ang mga fan. Masasabi na kahit nawala ng delulu moment ang fandom, ang organic na interaction at stolen moments ng Kim Pao ang siyang mas nagbibigay ng tunay at mas matibay na kilig sa kanilang mga taga-suporta. Masasabi ko na ang balitang ito ay isang magandang halimbawa kung paano nabubuo at lumalakas ang fandom culture sa panahon ng social media. Kahit simpleng stolen shot lang ni Kim Chiu at Paulo Avellino, nagdulot na agad ito ng matinding kilig at saya sa mga taga-suporta nila. Makikita rin dito ang manipis na linya sa pagitan ng realidad at ng tinatawag na delulu ng mga fans. Isang edited photo lang ay sapat na para umanin ng ingay at emosyon online. Mabuti na lang at agad nilinaw ng editor na hindi ito totoo para maiwasan ang mas malalim na pagkaka-misinterpret. Sa kabila nito, hindi pa rin nabawasan ang saya ng Kim Paulandia dahil kahit wala silang holding hands, makikita pa rin sa totoong litrato ang closeness at gentleman gestures ni Paulo kay Kim. At para sa mga fans, sapat na iyon para magpatuloy ang kanilang suporta at kilig sa tambalan. Sa madaling salita, totoo man o hindi ang isang larawan, ang mahalaga ay yung genuine connection na nararamdaman ng mga supporters sa kanilang iniidolo. May dadagdag ko na ang ganitong pangyayari ay papakita rin kung gaano ka-vigilant at maalam na rin ang mga fan ngayon pagdating sa mga kumakalat na content online. Hindi lang sila basta-basta naniniwala, kundi marunong na ring maghanap ng source at nag-aabang ng confirmation mula mismo sa mga kilalang editor o legit na accounts. Bukod dito, malaking bagay na may mga kagaya ni Carlos Miguel na marunong magbigay ng disclaimer at paglilinaw dahil nakakatulong ito para mapanatiling masaya at positibo ang fandom kaysa mauwi sa fake news o intriga. Dagdag pa, kahit edited ang isang photo, hindi nito nababawasan ang sigla at suporta ng Kim Paulandia. Sa halip, mas lalo pa itong nagiging bonding moment ng fandom, pinag-uusapan, pinagtatawanan, at mas nagiging malikhain pa sila sa paggawa ng content. Sa huli, win-win pa rin para kina Kim at Paulo dahil napapanatili ang buzz sa kanilang tambalan at lalo silang nagiging relevant at pinag-uusapan ng publiko